pag-uusapan natin itong dalawa sa pinaka-importanting mga command mga boss dito sa AutoCAD, itong multiline at saka itong polyline. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, ito munang multiline, Ang shortcut command ng multiline is ML, Tapos i-enter natin ang multiline, ito 'yon. Kung napansin niyo mga boss, yung multiline, dalawa na kaagad yung line, Ngayon, tingnan natin, gawa pa ulit tayo ng multiline. ML uli. Pero meron siyang option ngayon. Meron siyang justification, scale, at saka style. Tingnan natin itong scale. Tapos, ang default niya is 0.15. Kung babaguhin ko yung scale niya, gagawin ko siyang 1. Pag in-enter ko siya, ang lapad niya, ito siya. So, mas malapad siya. So, ibig sabihin, etong distance nito 1 unit yon o 1 meter kung meter yung unit na sinet natin, set natin yung color, subukan nating tingnan kung 1 meter nga, dimension ko lang, eto yon. So 1 meter siya, tama yung in-scale natin na 1 meter kanina, Etong default, pag open natin ng multiline, hindi tayo nag-set, ayan yan, So, 0.15 ang nakalagay, Ang una nating ayan yung scale, ng multiline, Kaya kung gusto nyo ayan yung scale ng multiline, Kaya kung gusto nyo i-adjust yung scale, meron tayong ML, tapos scale, O, i-type lang natin yung scale. Halimbawa, ang gusto nating i-scale is 0.5 lang. O, type natin. I-type natin yung 0.5. Enter. So, 0.5 meters yung distance nung line, End to end. O kung i-dimension natin, ito yung 0.5. Ito yan, Magmula rito hanggang doon, 0.5 meters yan, Ayan yung scale. Ngayon, tingnan naman natin itong justification, Meron siyang option na justification, mga boss, Importante itong justification na ito. So, kung gagawa tayo ng plano, sineset natin yung justification, Halimbawa, meron tayong line dito, titingnan natin kung ano yung itsura ng justification, Mag-AM line ako, ML, tapos tingnan natin itong justification, meron siyang option, meron siyang top, zero, and bottom, Itong top, pag kinlik ko ito, so ito yung top, Ito yung top. Ito yon, Subukan ko naman yung M-line uli. Merong option. M-line uli. Merong option. Justification. Tingnan naman natin ngayon itong 0, Yung 0, ito yon. Ayan, Subukan naman natin ngayon, M-line uli, justification, yung bottom, ito yan, Top, 0, bottom. So, ibig sabihin, pagka top, magmula taas, nasa baba siya,
So, ibig sabihin, kung nasa top yung ibig sabihin, yung option na top, nasa taas, pababa. No? Ngayon naman, yun namang 0, nasa sentro siya. No? Ngayon naman, yung bottom, magmula sa baba, pataas naman. Ayan yung multiline na justification. Ito yung top, ito yung 0, ito yung bottom. No? Kaya yung gagawin nating wall, kung center to center siya, yung option na gagamitin natin is 0. No? Ngayon, kung outside siya, top siya. No? Ngayon, kung inside naman siya, bottom naman. No? So, kung i-apply natin sa actual, no? Ito yon, no? Subukan natin dito, gagawa tayo ng wall para hindi na natin iisa-isahin yung line. O, tatype tayo ng ML. O, pagkatapos, meron tayong scale, no? Subukan natin yung 0.15. Tapos, ilagay natin sa justification, subukan natin yung top. O, ito yung wall natin, no? Okay, so kung gagawa tayo ng wall, subukan natin sa actual job, ML. Tapos sa justification, subukan natin itong top. O, click lang tayo rito. O, ito yung wall natin, no? Ito yon, no? So, i-close ko lang. Ito yon. So, hindi na tayo gagawa ng line, mag-offset pa. So, direkta ng makapal yung wall natin na 0.15. Tapos, yung justification niya is top. So, ibig sabihin, magmula sa labas, paloob, no? Yung line. Ngayon, kung gusto kong interior wall, center to center yung wall natin, mag-ML uli ako. I-set ko yung justification na diniscuss natin kanina to 0, no? Pagka center to center siya. So, ito yon. Ayan, nakagitna siya, oh. Ayun, nasa gitna siya. Center to center, oh. Ayun, nakasentro siya. So, ibig sabihin, basta gumawa tayo ng wall, no? Para mapabilis yung gagawin nating wall, gagamit tayo ng multiline, no? Ayan yung actual application, no, ng multiline. At in-apply din natin yung option, no, na top, center, at saka yung bottom, no. So, yung bottom naman outside naman, no. Ayan yan, no. Okay, ang susunod na pag-uusapan natin ngayon, no? Ito namang polyline, no? So, tapos na tayo sa multiline, no? So, polyline naman tayo. So, dito sa polyline, ang shortcut command ng polyline is PL. Then, enter. Kung titingnan natin, itong polyline, ito yon, no? Isa lang yung line, no? Pag kinlik natin, one entity siya. So, buo siya, no? Hindi siya hiwa-hiwalay, no? Unlike kung magla-line tayo, ito yung line, yung nasa baba, hiwa-hiwalay siya, no? Ayan yung kaibahan ng
polyline sa line, no? Itong line, hiwa-hiwalay. Ito namang polyline, buo siya, no? Naka-group siya o buo siya, no? One entity siya, kumbaga, no? At itong polyline, mga boss, no? Pwede siyang iset yung kapal, no? So, pwede nating i-type PL. Meron siyang option na width, no? Pwede nating iset yung width niya, no? Pag kinlik natin na to, meron siyang option na width. Ito. So, yung kapal niya, pwede nating iset. Yung starting width niya, ilagay natin kunwari 1. Enter, no? Ending width niya 1. O, ito yon, no? Pwedeng lagyan ng kapal, no? Starting width 1, ending width 1. O, nag-click ako ng nag-click, panay 1 yan, no? Ngayon, kung gusto kong mas manipis dito, PL uli. Tapos, click first point, no? O, click ko uli yung width. O, lagyan ko ng width. Kunwari, ang width natin na 0.3 lang, no? Ending width 0.3 din. O, ito mas manipis siya. Ayan yung polyline, no? So, pag kinlik natin yan, buo yan, no? Hindi kagaya ng line. Hiwa-hiwalay siya, no? Itong polyline, buo siya, no? At itong line, nalalagyan lang ng kapal yan pagka sa layering, no? Pero ito, kahit hindi mo i-layer, pero itong polyline, kahit na naka-layer 0 siya, pwede mo na lagyan ng kapal, no? At one entity siya, buo siya. So, meron kasing mga line na nilalagyan ka agad ng kapal, no? Kahit na hindi pa piniprint. Ayan. So, gagamit kayo ng polyline. At kung gusto nyong one entity, buo siya, no? Kaya itong polyline, ginagamit din talaga ito sa actual job. Madalas nating makita yan, no? Okay, ayan yung polyline. At saka yung multiline, no? Itong at ang kagandaan pa nitong polyline, mga boss, no? Pwede pa nating gawan ng arrow, no? Pwede tayong gumawa ng arrow sa polyline, no? Halimbawa, PL. Click, no? Tapos, starting with 0.3. Ang ending with 0.3 rin. Pag nag-click tayo, ito yung 0.3, ito rin yung 0.3. Kabilang dulo, no? Pero kung gusto nating mas makapal, no, yung sa kabilang width, yung susunod na polyline, mag-adjust ulit tayo ng width. O, kunwari, ilagay ko na width 1. O, ending width, ilagay ko 0. O, makakabuo tayo ng arrow, no? So, ayan yung polyline. So, pwede tayong gumawa ng arrow, 0.3, 0.3, tapos ito, naging 1. Tapos yung dulong point, ginawa ko siyang 0. Pag 0, wala siyang kapal, no? Ayan yan. So, pwede tayong gumawa ng arrow. Pwede rin namang PL. First point, yung width niya. Unang width is 0. Ending width is 0. Click. O, ito yung 0. Ito yung 0. Ito rin yung 0, no? Ang susunod na width, lagyan ko ng kapal, 1. Ending width, 0. Ito yon, no? Pag kinlik ko siya, ito yung 0, ito yung 0, ito yung 1, ito naman yung 0. Ayan yung polyline, no? So, marami tayong pwedeng gawin sa polyline, mga boss, no? Ilan lang yan sa mga halimbawa, no? Na pwedeng gawin sa polyline. Boss, itong drawing exercises natin, no? Dito sa mga polygon na nakikita natin ito. Kaya lang, mga boss, bago tayo mag-umpisa, no? Dito sa drawing exercises natin, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, mga boss, no, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin itong drawing exercises natin dito sa mga polygon na ito, no? Umpisahan natin, mga boss, itong pag-drawing na to dito sa rectangle dito sa taas, no? So, meron tayong command na rect for rectangle, no? Click lang tayo. Pagkatapos merong dimension option,
Yung specify length, ito yung 20, no? I-type lang natin yung 20. Mm ang unit natin dito mga boss, no? Tapos yun namang width o yung Y, 14 naman, no? Ito yun. Ayan yung rectangle na nasa taas, no? So, i-match properties ko lang para parehas yung kapal ng line, no? Na-discuss ko naman yan, no? So, ang sukat niyan mga boss, ito para sigurado lang tayo. Ito yung 20 at ito naman yung width na 14, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, itong polygon na ito, no? Ang polygon is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sides siya, no? So, yung isang side niya, ito yon 20 mm, ayan, no? So, ngayon, gagawin natin yan. I-type natin, pol, number of sides, 8, no? So, ito yung edge option, no? Tapos, first point, no? Click lang tayo rito. Yung second point, ito yon, no? Or pwede rin i-type 20, no? Kung gusto natin i-type yung 20 mm, ayan, no? Ayan yung edge option, no? Sa polygon, no? Ayan. Ang susunod na gagawin natin, ito naman, no? Yung polygon na number of sides is 1, 2, 3, 4, 5, no? Tapos, yung edge niya, 25 mm, no? Kaya lang ang distance niya magmula rito sa midpoint na ito hanggang doon, ayan, 6 mm, no? So, pwede na nating gawin yan. Mag-pole tayo. Number of sides is 5. Ayan, no? Yung edge option pa rin ang gagamitin natin, no? Type natin E for edge. Tapos, click tayo. O, yung second point niya, type natin 25, no? 25 mm. O, yung edge nito, kung i-dimension natin yan, 25 mm yan, no? Kaya lang ang distance nito magmula rito hanggang doon, nakalagay 6 mm, no? So, magla-line na lang tayo, no? Magmula rito hanggang doon, 6. Ayan yan, no? I-move na lang natin ito from midpoint to endpoint ng line, no? Ayan yan, no? Para ma-check natin, no? Kung ito, 25 mm. Pwede naman natin i-dimension yan, no? O, yan, tama siya, oh. 25 mm, no? Maski na itong distance na ito na 6 mm, pwede naman natin i-dimension yan. Kung tama, o ito tama naman siya, no? 6 mm. Itong side nito, take to 25 mm, no? Yung 5 sides na polygon, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang nasa gitnang polygon. Ilang sides, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, tapos, ito naman, ang nakikita natin, magmula rito hanggang doon ay 26 mm, no? So, ngayon, ang polygon natin, o type natin, pol, tapos number of sides. So, ang side nito ay 6, no? Ngayon, hindi na edge ang gagamitin natin mga boss, no? Ang gagamitin natin ngayon, magkiklik tayo, tapos gamitin natin yung circumscribe, no? About circle. So, na-discuss naman natin yung dalawang ito, inscribe and circumscribe, no? So, click natin ito, inscribe about circle. Tapos ito, specify radius of circle. So, yung radius nito, kalahati ng 26, no? Kalahati ng 26 is 13, o type natin na 13, no? Ito yon, no? So, ito kung i-dimension natin, ito yon 26, no? So, ibig sabihin, circumscribe ito, yung circle, nasa loob ng polygon na ito. Na-discuss naman natin yan nung previous video mga boss, no? Kahit na i-check nyo doon, ganito yung pag-discuss natin, no? So, ito, gagawa na tayo ng center line. Gagawin natin yan para mailagay natin itong isang polygon na ito, no? Tapos, i-match properties lang natin. Ito yung model, ito yung igagaya. Tapos, i-move natin ito. Hawakan sa gitna, ilagay dun sa intersection na, no? Ayan yan. Ayan yung mga polygon natin mga boss, no? Ito pala, i-adjust na lang natin ito. Ito yan, no?
Sa video ito mga boss, no, i-discuss natin itong simpleng drawing exercises uli para ma-apply natin yung mga command na diniscuss natin, no? Okay, so subukan po natin i-drawing na ito. So dito meron siyang sukat magmula rito hanggang doon, no, 25 mm. Dito ang sukat nito mga boss, no, pag-usapan natin, meron tayong unit na inches dito, no? Tapos, naunang diniscuss ko na nung previous video, no? Kung paano mag-set ng unit ng naka-inches. Tapos, paano mag-set ng dimension style, no? Sana panoorin nyo yung previous video na yun mga boss. Para hindi na ganong humaba yung pag-set ng unit sa drawing na ito, no? Basta itong drawing natin ito, naka-inches siya, no? Ngayon, itong mga sukat sa perimeter, pag-usapan muna natin. Dito, magmula rito hanggang dito, 25 inches yon. Tapos dito hanggang dito, meron siyang 70 inches, 25 uli rito. Pagdating dito, meron siyang along Y, 20 inches. Along X naman is 25 inches. No? Naka-pa-slant itong line na ito. No? Ngayon, ito naman, 25 inches. Pagdating dito sa sukat na ito, walang nakalagay pero meron siyang length na, pero meron siyang diameter na 45 degrees, na. Ngayon, dito naman, ang circle natin, meron siyang diameter na 15 inches. At itong isa naman, meron siyang diameter na 8 inches, no? Itong 15 inches, meron siyang distance, no? Magmula dito, 15, no? Ang distance niya, no? Magmula dito, along Y, 20 inches. Tapos magmula naman dito hanggang doon. Ngayon itong diameter 15 na ito, na meron siyang ngayon itong circle na ang diameter niya is 15 inches. Meron siyang distance na magmula rito, na 20 inches, from center, Ngayon magmula naman dito hanggang doon, meron siyang 20 inches din, na distance niya. Ngayon, itong maliit na ito na ang diameter niya is 8 inches, magmula rito, ang distance niya is 20 plus 30, bali 50, no? 50 inches siya, magmula dun sa center, no? Along X yun, no? So, along Y naman, 15 inches naman, no? Ngayon, paano gawin ito? So, umpisahan natin dito sa perimeter line na ito, no? So, magdodraw tayo ng line. Baguhin ko muna yung kulay. Line, click. So, dito, 25 inches yon. Tapos, dito naman is 70 inches. Ito yon, no? Tapos, 25 uli rito. Direct distance method na lang gagamitin natin mga boss, no? Tapos, pag mula dito hanggang doon, 20. Along Y yon. Magmula naman dito, 25 naman. Ayan, na. Tapos, ito namang naka-slant na ito, i-connect ko na. Hahanapin ko ngayon yung end nun, no? So, yan yung mga technique natin para magawa yan, no? Maaring meron pang ibang technique, pero ako, ang technique ko, ganyan, no? Nag-draw muna ako ng line dito na 20, tapos 25 dito. Ito, tsaka yung end nun, kinonect ko, na. Ngayon, meron siyang line dito, no, na 45 degrees, no. Tapos, dito naman is 25. So, unahin ko itong 25. Ayan, na. Ngayon, pagdating naman dito, i-connect ko na lang sa endpoint nun, no. Ayan. So, ngayon, dito naman, magdodraw lang ako ng line dito para malagyan ko ng dimension. Lagyan ko na ng dimension nito, angular, no? Para makita natin na 45 degrees siya, no? Ito yon, no? Ngayon, ito naman, lagyan ko siya ng linear, no? Ito yung linear dimensioning. Ito lumalabas na 25 naman siya, no? Ngayon, magmula rito hanggang dito, ito siya, 25 din naman, no?
Tapos magmula rito hanggang doon, 20 siya. Magmula rito naman hanggang dito, 25 siya, no? So, magmula rito hanggang dito, 70 ito, no? Tapos magmula naman dito hanggang doon, 25. So, ibig sabihin, itong ginawa nating perimeter na ito, tama, no? Kasi pumarehas yung dimension niya, no? Ngayon, yung mga circle sa loob, ano ba yung technique natin dito, no? So, ang pinaka-technique ko dito, gayahin ko na rin yung kulay. Magsi-circle ako, no? O, pwede nyo i-type C for circle, no? Tapos, kiklik ko dito, sa portion na ito, yun, no? Tapos, D for diameter, ito yun, no? Diameter is 15 inches, no? Diyan ko muna ginawa, ayan. Pero, imumove ko ito ng 20, no? To the right. Move, M for move. 20. Tapos, move ko uli, magmula sa sentro pataas, nakalagay naman, 20 rin. Ito, no? 20 siya rito, 20 siya ron, no? So, 20. Ayun, ayun, no? Ngayon, ito naman, diameter nito, 8, no? Circle din lang uli. Dito ko ilagay. Diameter, 8. Ayan, no? So, ngayon, imumove ko siya. Magmula rito hanggang doon, 20 plus 30. So, 15, no? Ito naman, magmula rito hanggang doon, 15, no? So, move. Tapos, ang gawin natin, 50. Dito naman, 15 naman pataas, no? Nakalagay, ito yun, no? 15. Ayan. So, ayan yung pag-move natin, no? Ngayon, lagyan na lang natin ng center line, no? So, para malagyan ng center line yan, meron tayo dito sa annotate. Ito yon, no? Center mark. Ayan yan, no? Ngayon, lagyan na natin ng dimension. Unahin ko na yung diameter, no? So, yung diameter niya, punta uli ako sa home. Yung diameter niya, punta uli ako sa home. Hanapin ko rito yung diameter, no? Ayan, no? So, ngayon, itong mga linear dimensioning na, no? So, magmula naman dito sa end nito, sa center, ito yung sinasabi niyang 20, no? 20 rin naman magmula rito, sa center, ito rin naman yun, no? Yung 20. Ayan, no? Ngayon, ito naman, magmula rito, hanggang dito, 30 yon, no? Ito yon. Tapos, magmula naman dito, sa baba, hanggang dito naman sa center, 15 yon, no? Ayan yan. So, ayan yung simpleng pag-drawing netong sample exercises natin. Mga basic lang naman ito mga boss, no? So, unti-unti, gagawin natin yung mga mabibigat na sample drawing, no? Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.